Yun hong pag-ibig ng Diyos sa atin, may hamon yan. Meron daw kung dalawang magkapatid na lalaki, bago namatay yung mga magulang nila, tinawag yung panganay. Anak, sabi daw ng magulang, malapit na kaming bawian ng buhay ng iyong ama, sabi ng nanay. Hanggat maaari, sabi niya, ipagkakatiwala namin sa iyo ang kapatid ng bunso. Bantayan mo siya, alagaan, arugain. Kung kinakailangan magbuwis ka ng buhay para siya'y maligtas, gawin mo. Nangako naman yung panganay, so nung pumanaw yung magulang, dalawa silang magkasama. Inaalagaan nung kuya, yung bunso. Ang problema, magkaiba yung kanilang ugali. Yung panganay, makatao, makadiyos, mapagkawang gawa. Pero yung bunso, kasagulero, mahilig sa bisyo, mahilig sa away, mahilig sa gulo. Isang gabi, habang natutulog yung panganay, nakarinig siya ng malakas sa katok. Kuya, kuya, tulong! Yung kapatid niya kumakatok, yung bunso. Pagbukas niya, duguan. Sabi ng bunso, kuya, naparambol ako, nakasaksak ako ng tao. Sabi niya, tulungan mo ako, iligtas mo ako, hinahabol ako ng mga pulis. Dahil nakapangako siya dun sa magulang na iingatan, ililigtas yung kanyang kapatid. Sabi nung kuya, madali ka, hubarin mo yung damit mo, magpalit tayo ng damit. At pagkatapos, pumunta ka dun sa kwarto, maglagay ka ng ilang damit dun sa bag mo, dumaan ka sa likod ng bahay, umuwi ka ng probinsya natin. Huwag kang babalik hanggat di ko sinasabi sa'yo. Ganun nga ginawa, nakatakas. Then, may kumakatok na naman. Pagbukas ng panganay, mga pulis, nakita siyang duguan. Walang sabi-sabi, pinukpok siya ng baril, tinusok siya, binugbog siya, ginulpi, kinalagkad, dinala sa presinto, pinapaamin doon sa krimen. Hindi siya kumikibo. Hindi siya nagsasalita. Hanggang sa dinala sa hukuman, hindi rin siya nagsasalita. So inisip ng hukom na guilty siya. Kaya hinatulan siya ng kamatayan. Sabi ng hukom, sabi ng judge, Siho, bago ipataw sa iyo yung parusang kamatayan, baka meron kang hiling. Sabi niya, mayroon po, ito pong sobre ko, pwede po ba pakidala po ninyo sa address na ito? Sabi nung hukom, sige. So, ipinadala. Yung pala, yung address na yon, yung address ng probinsya kung nasaan yung kanyang kapatid na bunso. Nung makarating yung sulat, binasa ng bunso, sabi doon sa sulat, kapatid ko, sabi niya, habang binabasa mo ang sulat na ito, maaaring ako'y patay na sapagkat ako'y hinatulan ng kamatayan dahil sa kasalanan ng pagpatay na ikaw ang may gawa na sa akin ipinataw. Oh, no! Ang pakiusap ko lang sa'yo, magbagong buhay ka na. Nung mabasa yun ng kapatid, dalo-dalo siyang lumuwas. Pinuntahan yung presinto na sinasabing siya ang pumatay. Siya ang may kasalanan, siya ang dapat parusahan ng kamatayan. Pinuntahan niya ang hukuman, sinasabing siya ang pumatay, siya ang nagkasala, siya ang dapat parusahan. Parusahan niyo ako. Sabi ng hukuman, hindi ka napaparusahan sapagkat may nagdusa na sa krimeng ikaw ang may gawa ang iyong kuya. Sundin mo na lang kung ano sinasabi ng iyong kuya, magbagong buhay ka na. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ako ng Diyos. Kaya magbabago ako. Yun naman ang sabi ng aklat ng Romans 6, di ba? Nang si Jesus ay namatay sa krus, kasama tayong namatay. Nang siya'y muling mabuhay, kasama tayong nabuhay sa buhay na walang hanggan at sa pagbabagong buhay. So ano ang hamon ng pag-ibig ng Diyos? Bagong buhay. Balik tayo sa Garden of Eden. Ang batas noon isa lang. Huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Isa lang ang utos. Dito nga sa chapter ninyo, ang daming utos. Ang daming batas. Ang daming alituntunin. Pero sa Garden of Eden, isa lang. Huwag niyong pakikialaman ang bunga ng punong kahoy. Ano nangyari? Pinakialaman. Kinain yung bunga. Nung si Eva pa lang ang kumakain ng prutas, hindi pa pumasok ang kasalanan. Kailan pumasok ang kasalanan? Nang si Adan na ang kumain ng prutas. Alam po ninyo, nung kumain sila, nabuksan yung kanilang isipan. Nung mabuksan yung kanilang isipan, nalaman nila na sila ay hubad. Pero ako nabasang isang dokumentaryo. Kung hindi daw nila kinain yung prutas, hindi uso ang damit ngayon. Lahat ng nagpe-prayer meeting, walang damit. Yung tumutugtog, gumigitara, walang damit. Yung kumakanta, walang damit. Yung preacher, walang damit. Sumasakay tayo ng jeep, walang damit.
Pero okay lang, bakit? Walang mali siya. Pumasok ang mali siya nang sumuway ang tao. Ngayon, sabi ng Biblia, nang magkasala ang tao, pinalaya sila eh. Sabi natin kanina, bago inilagay ang tao sa paraiso, nandun na ang lahat ng kanilang kailangan. Ngunit ngayon, pinalaya sila. Kahit na gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa kanila, napilitan ang Diyos na sila'y palayasin. Hindi na nila ngayon mai-enjoy yung biyaya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, kasi may bantay ng anghel na may espadang naglalagablab. Kahit na ganoon kalaki ang pag-ibig ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan, hindi na nila ngayon ma-enjoy yung pag-ibig ng Diyos. Yun ang ikalawang katotohanan. Kaya pala hindi natin na-i-enjoy ang biyaya ng Diyos kasi may humahadlang. Ngunit ang sala mo ang siyang dahilan, kaya kayo'y naglayo ng Diyos. Sabi ng Isaias eh. At siya rin dahilan, kaya't ang mga panalangin mo hindi makarating sa kanyang trono. Sabihin mo sa katabi mo, ganun ba yon? Ano ang sagot? Ganun nga. O, diba? Ang kasalanan, ang siyang humahadlang, pumipigil, kaya yung biyaya ng Diyos hindi dumarating sa ating buhay. Ang tanong ngayon ay ito, mahal tayo ng Diyos, pero hindi natin ma-experience yung kanyang pagmamahal dahil may kasalanan. May tsansa ba? Sa tao, magkamali ka ng 2, 3, wala ka ng tsansa. Pero sa Diyos, kahit marami kang pagkakamali, pagkukulang, maraming tsansa sa Diyos. Bakit? Sabi na aklat ng Isaias eh, mula umaga hanggang hapon hanggang gabi, nakaunat ang kanyang kamay sa kanyang bayan, naghihintay sa kanilang pagbabalik. So ang Diyos palaging naghihintay. Kaya ano ang ikatlo? Ang ikatlo ay pagsisisi. Pagsisihan ang kasalanan. Puntahan natin yung alibughang anak. Kailan na-realize ng alibughang anak na mali ang kanyang ginawa? Nang siya'y naghihirap na. Nang wala na siyang makain. Pati nga pagkain ng baboy, walang magbigay sa kanya. Gusto niya nang kainin yung pagkain ng baboy. Naisip niya, sa bahay ng aking ama, ang mga alila, ang mga alipin, sagana sa pagkain. Ako, naghihirap dito. Babalik ako sa aking ama, sasabihin ko sa kanya ang lahat ng aking mga kasalanan. At sasabihin ko sa aking ama na wag na akong ituring na anak. Ituring na lang akong alipin o alila. Mga kapatid, minsan kasi daw tayong tao, nare-realize lang natin na mali kapag nandun na tayo sa bandang dulo ng lubid. Kaya di ba sabi nila, tama, nasa huli ang pagsisisi. Eh ang Diyos pa naman, pag tumatawag, 3 ang kanyang paraan. Unang paraan ng Diyos na tinatawag tayo, anak, halika na, balik ka na sa akin. Pag hindi ka pa tumugon, may pangalawa siyang tawag. Paano? Pipitikin ka ni Lord. May nararamdaman ka sa katawan, nagpa-check up ka, walang makitang sakit ang doktor. Nagpa-second opinion ka. May nararamdaman ka sa katawan, walang makitang sakit. Anong tawag doon? Pitik. Pinipitik ka na ni Lord. Pag hindi ka pa nakukuha sa pitik, bubuljakin ka na ni Lord. Yung tao nga, pag nang buljak sa atin, masakit, lalo pa ang Diyos. Paano tayo binubuljak ng Diyos? Mawawalan tayo ng mahal sa buhay, malulugi yung ating negosyo, masusunugan ng bahay, yan, pang-bubuljak ni Lord yun. Sabihin mo sa katabi mo, piliin mo yung usap. Ayaw ko ng pitik, Lord. Ayaw ko ng buljak, Lord. Usapin mo na lang ako. Kausapin mo na lang ako. Bakit? Kasi hindi masakit yun eh.